puso narito tayo ngayon sa harapan ng Korte Suprema kung saan nagpapatuloy po ang sinasagawang kilos protesta ng mga supporters ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, gayon din po ang buong pamilya Duterte. Ang kanilang hiling sa kanilang ikapitong araw na pagkikilos protesta dito sa Korte Suprema ay desisyon na po ng kataas-taasang hukuman ang kanilang petisyon for writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, dapat daw ay ibalik na ang dating Pangulo dito sa Pilipinas at dito litisin ang kanyang mga kaso. Hindi daw dapat ito umabot sa International Criminal Court dahil may jurisdiksyon ang ating bansa, ang legal system ng ating bansa sa kanyang kaso, at buhay na buhay daw ang legal system sa ating bansa. At bukod po dito sa writ of habeas corpus na kanila pong hinihiling na madesisyonan na, ay kanila rin pong ipinoprotesta yung sinasagawang impeachment hearing sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, kung talaga raw may ebidensya laban sa kanya, ay dapat idiretso na ito sa Senado at hindi na pag-usapan pa sa House of Representatives. At pinatikos din nila si dating Senador Antonio Trillanes na anila ay puro raw propaganda lamang, scripted daw ang kaniyang mga ginagawa at nanggugulo lamang daw at hindi naman daw nakakapagpakita ng tunay na ebidensya. Bukod dito ay pinatikos din nila ang Office of the Ombudsman na anila ay nangako na ipapakulong ang mga dapat makulong pero hanggang ngayon daw ay wala pa raw napapakulong. So hanggang sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy ang kanilang kilos protesta. Kanila magpapatuloy daw ito sa mga susunod pang araw hanggat makuha nila ang kanilang mga hinihiling at sabi nila ay talagang itutulak nila ang kanilang mga petisyon at sana raw mag-desisyon na ito sa lalong madaling panahon. Ngayon po ay nakikita natin na marami rin pong mga pulis na nakabantay dito sa paligid ng Korte Suprema para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga nagkikilos protesta. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Korte Suprema. Maris Umali para sa GMA News.